Viral po uli itong si Boy AC Garage at ang issue niya naman ngayon ay yung binenta niyang Mitsubishi Adventure na singaw ang cylinder head gasket. Tapos nung sinosoli na sa kanya, syempre ayaw niyang tanggapin at lahat ng palusot sinasabi niya para utuin. Kahit na yung mekaniko na mismo ang nagsabi na yung binenta niya ay sablay. Alam nyo guys, last year meron po akong vlog tungkol sa kung paano ba makakaiwas sa mga sablay na unit na katulad ng mga binibenta nitong si Boy AC Garage. At doon po sa vlog na yon, binanggit ko yan si Boy. Nagulat nga po ako, maraming nagtanggol dyan at saka maraming nagsabi na sinisiraan ko daw yung taong naghahanap buhay. Kaya ang sagot ko sa kanila noon, mahirap siraan yung taong sira na kasi siya mismo talaga sumisira ng image niya katulad ng ginawa niya ngayon. Alam ko po na marami ng mga vloggers ang nag-debunk dito sa mga pinagsasasabi ni Boy AC na mga palusot tungkol doon sa singaw na cylinder head gasket. At kahit po may mga nagre-request na gawan ko ng reaction video yan, ay ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kakapal ang mukha nitong manggaganchong buy and sell na to. Kasi ngayon guys, may nilabas naman po siya na video na humihingi siya ng tawad. Kaya lang pag napanood nyo, imbis na kayo magkaroon ng simpatya, ay lalong iinit ang dugo nyo. Ayan guys, bali, ano masabi mo, Boss Lan? Ayan na, pasensya na po sa lahat, lalo kay tatay, pasensya tay. Kasi syempre di naman ganun kadali yung gusto din nila mangyari noon na ibalik. Pero syempre, ayun, nawala yung dalawa. Saan yung dalawa? Hindi, ano lang to, for transparency, pagiging totoo lang to, wala naman na, di ba? Pagiging totoo lang, ikaw naman sa'yo, Monyor. Kaya siya na, tao lang naman eh, hanapuksan lang namin, yun lang naman. Tsaka hindi naman tayo perfecto eh. Wanag sa inyo lahat about doon sa nangyari sa adventure mga boss. So ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamin naman siya sa atin. Halata nyo nang walang sincerity dun sa paghingi niya ng tawad, ginawa niya pa ng kasinungalingan si Manong Mekaniko na kahit ilang beses niyang tinanong at sinita na paulit-ulit niyang sinasabihan, mekaniko ka ba? Mekaniko ka ba? Hindi naman talaga tumiklop si Manong. May one time pa nga doon na medyo nagtaas na ng boses si Manong kasi nga nakukulitan na. At heto po ang patunay na talagang mekaniko si Manong. Sabi ni AC Ngarag kay Tatay Edgar. Ito yung pinaka Totoo ba yan, Tay? Sinabi niyo sa kanya na umamin daw kayo, hindi daw kayo mekaniko. Talagang lahat ng kasinungalingan eh, sinasabi. Alam nyo guys, sa 5 taon po ng pag-vlog natin dito sa DMA, ay makailang beses na po akong nakagawa ng content kung paano ba bibili ng second hand na sasakyan at paano makakaiwas sa mga ganitong unit na sablay. Pero para na lang po, doon sa mga future na bibili ng sasakyan, ay bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo makabili ng singawang cylinder head gasket. Kasi guys, yung mga ganyang klase ng sira ay papasakitin talaga niya ng ulo nyo. So, number 1, pagdating nyo po doon sa unit, siguraduhin nyo na malamig yung makina. Kung sakaling nag-meet up kayo at dumating yung buyer na gamit-gamit yung sasakyan, hayaan nyo munang lumamig yung makina. Huwag kayong papayag na hindi papatayin yung makina. At once na malamig na yung makina, tanggalin nyo ngayon yung radiator cap. Huwag nyo muna kagad i-start. Silipin nyo muna yung loob ng radiator. Kasi guys, ang maayos na makina, pagbukas nyo pa lang sa radiator niyan, makikita nyo, hindi tubig ang nakalagay, kung hindi coolant. Ngayon, pag nakita nyo yung tubig ang nakalagay sa loob, sige, pwede pa rin namang bigyan ng benefit of the doubt. Basta yung tubig na makikita nyo doon sa loob ng radiator ay malinaw at hindi kulay kalawang o kaya naman walang langis. Pag nakita nyo clear, walang langis at walang kalawang, tsaka nyo ngayon i-start. Pag sa start nyo pa lang bumulwak na ang tubig, pass na kayo dyan. Ibig sabihin nun, malakas na yung singaw ng cylinder head gasket nyan. Ngayon, merong mga gunggong na buy and sell ang sasabihin sa inyo, kaya bumulwak yan kasi tinanggalan na nila ng thermostat. Marami na po ako mga na-encounter na ganyang buy and sell. Hindi na po ako nakikipagtalo, sinasabi ko kagad, pass, kasi masasayangan lang ako ng oras, hindi ko na po yan bibilin. Kasi guys, ang matinong makina, mayroon niyang thermostat, hindi tinatanggal ng thermostat. The reason kaya yan tinanggalan ng thermostat kasi yan po ay nag-o-overheat. Mayroon na po yung singaw kaya lang siguro hindi pa masyadong malakas. Kaya pag tinanggalan nyo ng thermostat, ang mangyayari, bibilis yung sirkulasyon ng tubig or ng coolant sa loob kahit papaano hindi siya kagad iinit. Pero guys, asahan nyo, magbabawas pa rin po yan ng tubig lalo kapag na-traffic kayo. Sa totoo lang yung mga ganyang unit na mahina pa lang ang singaw ng head gasket, pwede naman talagang gamitin pa yan. Kaya nga ang lakas ng loob ni Boy AC Garage na magyaya ng testingin patungong Baguio. Kung ako po yung mechanic na kasama dyan, kakasahan ko talaga siya noon. Pero ako magdadrive. Idadaan ko talaga muna yan sa lahat ng mata-traffic tapos pagka nahando na ako sa superhighway, bibirik ko ng gusto yan. At sinisigurado ko sa kanya bago kami makalabas ng superhighway, overheat na yung makina na yan. Ngayon meron naman po mga buy and sell na sasabihin sa inyo,
Makukuha yan sa linis ng radiator. Ipa-overhaul nyo lang yung radiator, titino na yan. Magkano lang daw pa-overhaul? 1,000 hanggang 1,500. Pag ganyan ang sinabi sa inyo ng buy and sell, pass na rin kayo dyan. Ako kasi sinasabihan ko yung nagba-buy and sell. Ba't hindi mo muna pina-overhaul bago mo ibenta sa akin? Ipa-overhaul mo muna yung radiator, pagkatapos pag malinis na, tawagan mo ako, titingnan ko uli. Kasi guys, alam nyo, yung mga makina na may singaw, ang cylinder head gasket, kahit mahina lang, kahit pa-overhaul nyo ang radiator niyan, hindi pa rin yan titino. Mag-iinit at mag-iinit pa rin yan, lalo sa traffic. Kasi luminis lang naman yung radiator pero yung singaw nahandun pa rin. Hindi ko naman po nila lahat, marami pong buy and sell na matitino, pero marami rin po yung sobra tuso, lahat na lang ng pambobola sasabihin sa inyo, lahat ng palusot sasabihin sa inyo, makabenta lang or makaiwas lang dun sa pagsoli nyo ng unit sa kanila. Lahat ng style gagawin yan, doon nga po sa video ni Boy AC. Para hindi makitang bumubulwak yung radiator, ang ginawa niya, pinarevolusyon niya doon sa tao niya. Siyempre, ang gagawin ng tao niya, re-revolusyon yun, na ang gradual lang or ng dahan-dahan. Para hindi bumulwak palabas yung tubig. Hindi po talaga bubulwak yun kapag dahan-dahan lang ang revolusyon, lalo na kung mahina pa ang singaw ng head gasket. Pero guys, pag binira nyo yung throttle niya ng malakas, doon po yan makikita, bubulwak talaga siya kapag may singaw ang head gasket. Kasi guys, kapag yan walang singaw at matino, kahit i-revolusyon nyo yan ng bigla, baliktad po ang mangyayari, pahigop ang mangyayari. Kahit sa walang thermostat, hindi lalabas yung coolant o yung tubig kung hindi papasok pa nga po dun sa loob. Kung makikita naman ninyo, kapag nirevolusyon, imbis na bumuga, pahigop, ayan o. Gaya po ng madalas kong sinasabi doon sa mga nakaraang vlog ko. Kapag bibili kayo ng second hand na sasakyan, walang masama na maging super selan kayo. Kapag nakita yung tubig nakalagay sa radiator, red flag na yan. Kasi baka mamaya corroded na ang loob niyan, baka mamaya marami ng mga pyesa yan doon sa loob na may umido na. Pag sinabi ng seller na tinanggalan nila ng thermostat, pass, huwag nyo nang kunin yan. Palagi nyo pong tatandaan, di bali nang wala kayong nabili nung araw na yon, di bali nang nasayang ang oras nyo, kaysa makabili kayo ng sablay. Kasi guys, pagka nakabili kayo ng sablay, siguradong sasakit ang ulo nyo. Lalo na kung hindi kayo marunong maggawa ng sasakyan at wala naman kayong kakilalang mekaniko na maayos. Ito naman po mga next na sasabihin ko para doon sa mga nagbabuy and sell. Especially kay Boy AC Garage. Unang-una, huwag kasi kayong bibili or kukuha ng mga unit na sablay. Ang trabaho nyo kasi, pupunta kayo dun sa seller or dun sa may-ari ng sasakyan, hahanapan nyo ng kapintasan, tatawaran nyo ng husto, kahit na alam nyo may diferensya yung sasakyan. Tapos pagka nasa inyo na yung unit, i-advertise nyo, walang bulwak, walang talsik, walang usok, super kinis, super lamig aircon. Pagagandahin nyo ng gusto yung labas para ma-attract yung buyer. Kumisan pag may kasama silang mekaniko, ayaw yung entertainin. Hinihintay nyo yung customer na walang kamuwang-muwang. Kunwari, tinatawag nyo pang boss. Ibibida nyo na ibibida yung sasakyan na alam nyo namang sablay. Pero kung sa umpisa pa lang, hindi na kayo kumukuha ng unit na sablay, di sana hindi kayo nakakapagbenta ng sasakyan na sablay. Ngayon, ang second tip ko sa inyo mga nagbabuy and sell, huwag kayong asa sa mekaniko. Dapat marunong kayong magawa ng sasakyan. Para kung sakaling makatsyempo kayo ng maayos na unit pagkatapos may konti lang nagagawin, ay pwede nyo nang tiyagain na kayo ang gumawa. Makakatipid kayo sa mekanik. Katulad na nga lang po nitong Mitsubishi Adventure na singaw ang cylinder head gasket. Kung marunong kayong gumawa niyan, bibili na lang kayo ng gasket, magpaparesurface na ang cylinder head, pero yung labor, matitipid nyo na. Sigurado pa kayong maayos ang gawa kasi kayo mismo ang gumawa. Tapos pag may reklamo sa inyo ang buyer, after nyo mabentahan, kausapin nyo ng maayos, huwag nyong gaguhin. Na tulad ng ginawa nitong si Boy AC Garage, parang walang pinag-aralan, kala mo kausap niya ay hindi nakakatanda sa kanya. Alam ko naman marami sa inyo nakapanood na nung video na viral. At makikita niyo naman talaga wala sa ayos itong si Boy AC. Ginago niya na yung mga buyer niya na nagre-reklamo, binidyo niya pa yung sarili niya at in-upload pa sa social media. Di ko takot-takot na bashing ang inabot niya ngayon. Sabi nga po ni Einstein, dalawang bagay lang po ang infinite. Una, ang universe. Pangalawa, ang human stupidity. At itong si Boy AC Garage, ang patunay dyan sa sinabi ni Einstein na yan. So guys, I hope na may napulot kayo dito sa konting kwentuhan natin ngayon. Kung meron po kayong mga gustong idagdag, ay ilagay nyo po dyan sa comment section natin para patuloy natin mapagkwentuhan. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!